Hi, good afternoon po. Ganito po ang hitsura ko. Habang ganito po ang hitsura ko, dahil matagal daw pong ibababad tong aking buhok. Kasi, alam nyo na, straight yung buhok ko since birth. And gusto kong mag-transform. Later, tingnan natin kung ano hitsura ko. Sasagutin ko po itong isang questions dito. About solo parent na naman po. Ano po? Ito po siya. Hi po, ask ko lang if magpapa-update or parang renew ng solo parent card, anong needed na requirements po? Kasi ang sabi sa akin, every year daw ata need mag-update. So anong dadalhin po? Requirements. Okay? Anong requirements? Ang sabi niya po, kasi ang sabi na po sa kanya is every year kailangan pong i-update ang solo parent. Tama po yun, yearly po ina-update or nire-renew ang solo parent ID card kasi po ang pagiging solo parent is hindi po siya lifetime. Pwede po ngayon solo parent ka pero mamayang hapon lang or bukas matagpuan mo si forever, so hindi ka na po solo parent. Ano po? So yearly po, validation po, ang valid po ng ID is 1 year lang. So after 1 year, kailangan mo na naman pong reapply o ulitin po nyo po yung requirements ulit. Ano po? Ang hindi mo lang po ulitin doon, yung birth certificate ng bata kasi po is yun hindi naman po yun nagbabago. Tapos, kung kasal ka po, is marriage contract, hindi po yun magbabago. Isasubmit po pa rin po yun. A marriage contract, birth certificate ng bata. Kung ikaw po ay legally separated, so yung legal separation, or annulment paper. Kung patay naman po yung asawa mo, is death certificate po ng spouse. Kung single mother, father, is senomar. Kung ikaw naman po ay guardian, kailangan mo po mag-submit ng guardianship. Ano po? Or kung ang asawa mo po is nakakulong, so kailangan mo po ng certification na talagang nakakulong po yung asawa mo. Kung yung asawa mo naman po is mentally ill at naka-confine, kailangan mo din po ng confinement. Ano po doon kung saan po siya naka-confine. So yun po lahat, magsasubmit ka po ulit noon. Ano po? Uulitin mo lang po yung requirements ulit. Kaya bago ulit. Kaya nga, ano ba? Bakit pa gusto mag-solo parent? Parang mas maganda po is maghanap na lang ng partner. Joke lang po pero kidding aside po so ulitin nyo po yun. Ang birth certificate po kasi since kung na-submit mo na po yun, hindi naman po yun nag-expire. Kaya yung birth certificate po is nandun po yun. Pwede pong hindi mo na yun mag-submit noon. Kailangan pa rin po ng barangay certificate na ikaw po ay solo parent. At resident ka po doon sa lugar mo at least 6 months. So, certify ka po ng barangay captain na ikaw po ay solo parent. Uulitin mo lang po lahat ng isinabmit mo doon sa una. Uulitin mo lang din po yun. Magsasubmit ka din po ng bagong ID picture kasi pwedeng gumanda ka after 1 year. Di ba po? Pero kung ayaw mo naman po, pwede na rin po yung luma mong ID picture na nandun sa application mo. Sa file mo. Kung nandun pa rin po yung file mo. Yun po ulit, ganun po siya. Ganun po talaga ang buhay ng solo parent. Uulit-ulitin lang, pero ang hirap naman na ulit-ulitin ata. Kung ang dahilan is, ayoko po siyang ulitin. Basta ang mahalaga po is, ako po is magpapakulot. Nagpapakulot siya. And later po, malalaman ko po kung tinablan po ba yung aking buhok na since birth po is straight po talaga ako. Na marami pong nagsasabi na, nagpa-reband ka ba? Ay, hindi po. Hindi po ako nagpa-reband. Wala po akong pambayad sa reband. Ang mahal-mahal po magpa-reband. Yung mga ganon-ganon. Tapos ilang months lang. Ay, naman yung buhok mo. Hindi na naman parang ganun. So, kailangan na naman pa-reband ulit. Wala po akong budget sa ganun. Kasi solo parent po. Eto po, gusto ko lang po magpakulot. Kasi parang, gusto ko lang malaman kung anong feeling ng kulot. Then, feeling ko naman is, babalik din sa dati yung buhok ko. Kasi sobrang straight po talaga ng buhok ko. Maswerte po talaga ako at nabiyayaan ako ng straight na buhok na hindi ko po kailangan magpa-reband ng magpa-reband. Alam mo po yung bihira ko mag-shampoo.
Ang shampoo lang siguro ako 2 times a week. Madalas lang po ako mag-conditioner. Ayun po, ayun lang po talaga ang ginagamit ko sa buhok, conditioner. So, gusto ko lang po maiba yung feeling. Ano ba yung feeling ng kulot? So, kasi po parang parang alam ko, ganun. Kasi ang alam ko lang po ata yung feeling ng pagiging solo, pagiging single mom. Siguro po magtatanong kayo, bakit ba ang daming alam nitong babaeng to about solo parent, single mom? Ano po? Kasi po single mom ako. Single mom po ako. Meron po akong anak na 15 years old. Isa lang po ang anak ko. And sasabihin, bakit naman ikaw masyado kang mausisa, marami kang alam? Hindi po nyo kasi alam, ngayon po malalaman nyo, project implementer po ako ng People's Organization na solo parent. Since 2016 po, ako na po yung humawak ng solo parent People's Organization. So, from then po, hindi naman po perfect yung pagkakaalam ko sa lahat ng batas ng solo parent. Pero at least po, meron po akong na-share sa inyo na nakaalaman about solo parent, na kung hindi nyo pa po alam, yung lahat po ng solo parent dyan is pwede po tayong magkaroon ng ID. Yung pong ID yun is meron po naman yung mga benefits. Kung sa ngayon po is hindi pa talaga siya na ipatutupad lahat, pero darating po ang araw na lahat po yun is marirealize. Kasi po, bago lang po yung batas. Bago lang po siya. Kaya kumbaga po, sabay-sabay po natin siyang alamin kung kailan po natin siya makukuha. Pero ang pagiging solo parent po kasi is nag-e-expire. Pwede po ngayon is-solo parent, bukas po nakadepende po yan sa edad ng anak mo. Pag below 22 years old ka pa po, is qualified ka pa po sa solo parent. Pero kung ang anak mo naman po is PWD, person with disability, ang pagiging solo parent mo po is hindi magtatapos hanggat buhay po yung anak mo na PWD. Ibig sabihin po, person with disability. Wala po siyang kakayanan na buhayin yung sarili niya. Nakadepende po yun sa'yo habang buhay. So, ikaw po ay single mother pa hanggat yung anak mo po is nandyan. Nakadepende sa'yo. Kahit po siya is umidad na siya ng more than 22, dahil PWD po siya is solo parent ka pa rin po. So, iyan muna po. Tingnan nyo pong hitsura ko. Ayan po. Sana po nabigyan ko ng kaunting impormasyon yung nagtatanong niyan. Disclaimer lang po, ito pong lahat na to ay aking kaalaman. Base din lang po ito sa aking binasa sa Expanded Act of Solo Parent. Maraming salamat po.